ating tawag sa pagsamba, maligayang pagdating ngayon sa panahong ito ng paghahanda. Kami ay naghahangad na ihanda ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng Diyos. Humanda ka, ang Panginoon ay naghahatid sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Napakaganda ng pagbuhos ng Panginoon sa atin ng kapayapaan. Buksan ang inyong mga puso at hayaang tumahimik ang inyong mga espiritu. Maging payapa sa Panginoon. Tayo pong lahat. Panginoon, ihanda mo ang aming buhay at bigyan mo kami ng kapayapaan. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat sa pambuganda panalangin. Inihanda na namin ang aming mga tahanan at aming mga kaloob, o aming Panginoon. Ngunit kailangan namin ng iyong mabiyayang tulong sa paghahanda ng aming mga espiritu upang matanggap ang iyong mensahe ng kapayapaan.
Palayain mo kami sa mga kaigtingan at hirap ng mga panahong ito, at ilagay mo ang iyong biyaya ng kapayapaan na pumasa sa lahat ng aming pangunawa para sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning po, church! Handa na po ba kayong magpuri at umawit sa ating Panginoon? Kung gayon po, ay naanyayaan ko po kayong tumayo at awitin po natin ang Kaibigan, Kamusta Ka Na? Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang makasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak, muli kang makasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Upang sa kanyang pagbabalik madatna niya tayong isip. Yan. Tuloy po tayong umawit sa Diyos. Atin pong awitin ang glory.
in the darkness shines with the promise, Emmanuel. One child born in the stillness, living within us, Emmanuel. We're singing glory, glory. Let there be peace, let there be peace. Singing glory, glory. Let there be peace. Let it start in me. One voice speaks for the voiceless, hope for the hopeless, Emmanuel. One love brings us together, now and forever, Emmanuel. Singing glory, glory. Let there be peace, let there be peace. Singing glory, glory. Let there be peace. Let's start in me. Do not be afraid. His love is strong enough to leave us. Nothing stands in the way. His love is strong enough to lead us. Do not be afraid. His love is strong enough to save us. Nothing stands in the way. His love is strong enough to save us. In glory, glory. Let there be peace. Let there be peace. Singing glory, glory. Let there be peace. Let it start in me. Singing glory, glory. Let there be peace. Let it start in me. Singing glory, glory. Let there be peace. Let it start in me. Let there be peace. Let it start in me. Let there be peace. Let it start in me. Yan. Tuloy po tayong amawit sa Panginoon. Awitin po natin ng Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to
here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. We're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Lord, salamat sa araw na binigay mo sa amin. Sa araw-araw na binigay mo na kami nagigising bawat araw. Salamat dahil nandito ka sa amin tabi sa bawat araw. Ang pinoproblema namin, bukas ang puso mo, bukas ka, nandito ka sa tabi namin. Lord, paramdam mo sa amin ang mga bagay na gusto mo maramdaman namin, ang pagmamahal mo, ang kadakilaan mo, ang aming say that you're my God. You're all together. ang aming mga faith na iyong pinapatatag. Sana maramdaman namin na nandyan ka sa aming tabi. Full to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. To God be the glory. Amen. Natawagan po ang pamilya Pereras para sa pagsisindi ng unang kandila ng Adbyento.
Sa nakaraang linggo, sinindihan natin ang unang kandila sa ating Advent Wreath, ang kandila ng pag-asa. Muli nating sindihan bilang simbolo ng ating pagnanais ng kagalingan at pagkakaisa sa mundong ito. Ang ating pag-asa sa Diyos ay kaparaanan ng shalom. Si Juan Bautista ay tumawag sa mga tao sa kanyang panahon upang maghanda sa pagdating ng Mesiyas. Sila'y dapat magsisi, talikuran ng kasalanan at magbago. Ang kapayapaan, ang shalom na ating hinahanap ay makikita lamang kung ang bawat isa sa atin ay magsisi at magbagong buhay. Tinatawag tayo ng propetang si Malakias na bantayan ng mensaherong ipapadala sa atin ng Diyos. Isang mensaherong nag-aalab sa pagnanasa para sa darating na pagliligtas ng Diyos, sapagkat siya ay parang apoy na tagapagdalisay at parang sabon ng tagapaglaba. Siya ay uupo bilang isang tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga inapo ni Levi at dadalisayin sila tulad ng ginto at pilak hanggang sa maghandog sila ng mga handog sa Panginoon sa katwiran. Sinisindihan natin ang akilawang kandila ng pagdatal upang ipaalala sa atin na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay halimbawa upang ibahagi ang kapayapaan ng Diyos sa iba. Magsama-sama tayo sa panalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa sarili at sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Pangunahan mo po kami mula sa kamatayan tungo sa buhay, mula sa walang katotohanan tungo sa katotohanan. Pangunahan mo po kami mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa, mula sa pagkatakot tungo sa pagtitiwala. Pangunahan mo po kami mula sa galit tungo sa pag-ibig, mula sa kaguluhan tungo sa kapayapaan. At kapayapaan mo ang pumuno sa aming mga puso sa mundong ito at sa buong kalawakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Light the and the candle too. Think of humble shepherds who, filled with wonder at the sight of the child on Christmas night. Candle, candle burning bright, shining in the cold winter night. Candle, candle burning bright, fill our heart with Christmas night. Para po sa ating sagutang pagbasa na matatagpuan sa Philippians chapter 1 verses 3 to 11.
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito, at dahil magkasama tayong tumanggap sa pagpapala ng Diyos noon pa man, nang ako ay malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayon ako'y nakabilanggo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesukristo. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon, pagbalik ni Kristo, matatagpo ang kayong malinis, walang kapintasan. At sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa ikararangal at ikakadakila ng Diyos. Basta kayo, baba. Brian. Up in the attic, they're waiting there, waiting for a special time. When the box is open so carefully, and they begin to shine. Up on the mantle or on the tree, that we put up on display. They bring the message, the time has come to celebrate. So hurry Christmas, hurry now, 'cause when you come it's just like wow. So hurry Christmas, don't be late. We're all ready, we can't wait.
So much excitement, so much to do. Don't forget that they are there. Study when called upon to hang another year. Up on the mantle or on the tree, they will put up on display to bring the message. The time has come to celebrate the holiday. So hurry Christmas, hurry now, 'cause when you come it's just like wow. So hurry Christmas, don't be late. We're all ready, we can't wait. So hurry Christmas, hurry now, 'cause when you come it's just like wow. So hurry Christmas, don't be late. We're all ready, we can't wait. Thank you. Sige. Ating panalangin ang mga kabataang ito. Samahan tayo ni Ate Risa at atin pong yan. Amen. Sige po, tayo extend natin yung kamay natin sa ating mga anak. Dakilang Diyos, nagagalak kami at nagpapasalamat sa umagang ito dahil ang mga batang ito ay patunay na kumikilos ka sa aming buhay. Salamat sa mga magulang ng mga batang ito na sila'y hinahayaang patuloy na lumapit sa iyo at patuloy na lumago at patuloy naming kasama sa paglilingkod. Nawa Panginoon, patuloy mo pong ingatan, isinasamo namin sa iyo ang kanilang kalakasan, ang kanilang kalusugan, ay patuloy mo pong pagalingin anuman meron ang bawat isa. Kundi Panginoon, makita namin na ikaw ay buhay na kumikilos sa mga batang ito, maging sa mga magulang nila. Salamat sa mga tagapagturo, salamat sa umagang ito, Panginoon, kung saan kami ay nagagalak sa mensahe ng kanilang awit. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. God bless. God bless. Uy, siya. Galing na sumala. Ang ating unang pagbasa natin sa aklat ni Propetang Malakias, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang talatang 3. At ito po ang ating mababasa at maririnig. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag napakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap.
Darating siya at maupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Dahil dito ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng dati. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Sa ikalawang pagbasa po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconete, at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Dalawa ng sina Anas at Caiphas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Matutuwid ang daang liku-liko at mapapatag ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Pinagpala po ang bayan ng Iglesia sa pagkabasa ng banal na salita. Salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't kalakasan, laging nagbibigay kasiyahan. Amen.
Salamat po sa mensahe ng awit. Good morning po. Kagalakan kong ipakilala ang ating tagapagsalita ngayon sa umagang ito, bagamat kilalang kilala natin. Sabi niya nga po, huwag ko na raw ipakilala. Ngunit ako gusto kong bigyan pa rin ng pagpapakilala. Dahil ang ating pastor ay patuloy na tumutugon sa ibang iglesia. Kaya't kagalakan natin sa umagang ito na ang ating tagapagsalita ay ang ihanda po natin ang ating puso sa kanyang mensahe. Ang ating Ate Vilna Dalisay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi ko nga kay Kuya Jonathan, huwag mo na akong pakilala kasi tayo-tayo lang naman to. It's not about me. Sige po. Alam niyo po, matagal-tagal na rin po nung ako po ay huling tumayo dito para mag-share ng message. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa isang opportunity uli na binigay niya para magamit sa paglilingkod sa pamamagitan ng paghahatid ng mensahe. Share ko lang po, kanina po kasing 3:00 ng madaling araw, ako po ay inatake ng asthma. So, ang complicated nung asthma, tapos mababa yung calcium mo. Kasi po yung pong gamot sa asthma, kasi po di ba po meron siyang steroids. Bawal na bawal po sa akin ang steroids. Kasi babagsak yung calcium ko. Kaya lang po, kanina, ayaw tumigil ng pag-ubo ko. Hanggat di ka kasi nagne-nebulize, hindi siya hihinto eh. Tuloy-tuloy. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Nag-nebulize po ako. At yun, naramdaman ko na yun, nangangatog yung laman ko. Purihin ng Diyos kasi hindi po pwedeng maging hadlang yung mga strategy ng ating kalaban para tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay sumandaling manalangin. O dakilang Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa umagang ito dahil sa iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga ginagawa sa amin, sa iyong mga ginawa at patuloy na ginagawa. Salamat sa karanasan ng pagpapagaling, salamat sa karanasan ng provision sa panahon na walang-wala kami. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa mga pagtugon sa aming mga panalangin. Sa umagang ito, Panginoon, lumalapit kami at humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan namin, sa lahat ng aming mga kahinaan, na pagkaminsan ay yun ang namamayani sa amin at hindi ka nakikita sa amin. Pero salamat pa rin dahil yung kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, yun yung nagbibigay lakas sa amin. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon, at inaangkin namin na ang mensahe mo ang siyang mahahayag sa umagang ito. Alam ko, Panginoon, at kinikilala na wala po akong magagawa kung wala ka sa akin. Kaya dinagdilangan ko, inaangking ko, Panginoon, ang iyong pagkilos, anoint me with your Holy Spirit, at bigyan mo po kami ng katalinuhan upang maunawaan ang iyong nais na ipahayag sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga nanonood sa amin via online. We bless you, Lord. We thank you, and we praise you in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan. Pasuyo po nung slide. Yan. Ang ating pong mensahe sa umagang ito ay pinamagatang repairing and preparing. No? Bakit may repairing? Kasi merong nasira. No? Kailangan ng repair. Pero merong mga merong mga pagkakataon na hindi na talaga siya repairable. Agree ba kayo doon? Merong mga pagkakataon na hindi na siya repairable hindi na mare-repair. Kasi ayaw magpa-repair. No? Hindi, wala na. Yung talagang nasukdulan na. Yung preparing. Bakit ka magpe-prepare? Kasi merong darating. No? O kaya merong event, na special event na kailangan paghandaan. Mamaya po, mas mauunawaan natin kung ano yung ibig ko sabihin.
Nais ko lamang pong basahin muli yung ating pagbabasahan ng mensahe sa umagang ito, bagamat nabasa na kanina ni Kuya Jonathan. Ayan, sa Lucas, Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 6, ganito po ang sinasabi, sa 15 taon ng paghahari ni Tiberius Caesar, ang gobernador sa Judea ay si Poncio Pilato. Ang tetrarka sa Galilea ay si Herodes. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Felipe ay punong tagapamahala sa Iturea at sa lalawigan ng Traconite. Si Lisonias ay punong tagapamahala sa Abilia. Ang mga pinakapunong saserdote ay sina Anas at Caifás. Sa panahong iyon, ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan na nasa ilang. Si Juan ay anak ni Zacarias. Siya ay pumunta sa lahat ng lupain sa palibot ng Jordan. Ipinapangaral niya ang bautismo ng pagsisisi para sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan. Sa aklat ng mga salita ni Isaias, ang propeta ay ganito ang nasusulat. May tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat bangin at papatagin ang bawat bundok at burol. Ang mga liku-liko ay tutuwirin at ang mga baku-bako ay papantayin. Makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Christmas is in the air. Amen? Ayan. Pag Christmas, marami na tayo nakikita ng mga, bago pa nga mag-Christmas di ba? September pa lang sumisilip na si Jose Marichan, kakanta na siya Christmas in Our Hearts. Meron siyang mga bagong awit na nire-release. Parang this year meron siyang nilabas na bagong kanta, kaya lang hindi ko kabisado yung title. Nakikita natin magaganda, iba't ibang kulay. Yung mga nakikita natin sa mall, sa iba't ibang establishments, sa iba't ibang gusali. Iba po talaga ang epekto ng Pasko sa mga tao. Dahil kapag Pasko, automatic, may mga Christmas party. Meron na bang nag-attend ng Christmas party rito? Meron na. Meron na si Kuya Jonathan. At kapag Christmas, andyan yung nagkakaroon tayo ng reunion. Dito magkakasama ang mga magkakapamilya. Marami tayong natatanggap na blessings dahil maraming nagre-regalo sa atin. At tayo din naman nag-share ng blessings. Sorry po. At kahit may mga problema tayo, o may mga iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan, hindi pwedeng hindi isa-celebrate ang Christmas dahil ito ay nakaugalian na. Kapag magki-Christmas, nagkakaroon tayo ng Christmas program, di ba po? Sa isang school, magkakaroon kasi ng Christmas program. So ngayon, yung gagawin nilang skit, no? Kasi syempre lagi may skit yan pagka may Christmas program. Gagawin nilang skit. Yung kakatok si Mary at si Joseph, no? Doon sa mga inn, no? So ngayon, nag-a-assign na yung direktor, ikaw si Joseph, tapos ikaw si Mary. Dapat si Mary, hirap na siya, di ba? Mga anak na. Tapos kayo yung mga tupa. Yan. Tapos kayo yung mga innkeepers. Kayo yung hindi magpapatuloy kay Mary tsaka kay Joseph. Pagka kumatok, ano sasabihin nyo? Ganun. Ibig sabihin, wag, bawal. Walang bakante. No, walang bakante sa panuluyan. Ang challenge po, meron kasing isang special child doon sa grupo. So, nandun yung nila struggle, paano yun pag di niya makuha yung script? So, sinabi uli ng director, pagka pag kumatok si Mary tsaka si Joseph, sasabihin mo, ganun. Yan na. Hanggang sa dumating na po yung event. Yan na, skit na. Yung una, di kumatok si Joseph tsaka si Mary. Sabi nung innkeeper, sumunod. Hindi naman. Pagdating po dun sa hello. Pagdating po dun sa special child, nagkaroon ng twist. No? Nung kumatok si Mary, tsaka si Joseph, kasi nakita niya, hirap na.
Sabi nung special child, na, ano po yung makikita natin doon sa illustration na yon? No? Ano po yung makikita natin? Nung makita nung special child na nahihirapan at manganganak si Mary, alam niya si Jesus yung ipapanganak eh. Winelcome niya. Tinanggap niya. Di ba? Napakaganda nung pinakita nung special child na ganon. Na bagamat nasa ganon siyang kalagayan, meron siyang compassion. No? Kapag Pasko, bumabati tayo ng Merry Christmas. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, Merry Christmas. Ayan. Pasensya na po kayo, may umiinom ako kasi hinihika. Ayan. Tatanungin ko po kayo, totoo po ba sa puso nyo yung salitang Mary? Mary ba talaga? Sa ating pong paghahanda ng pagsapit ng kaarawan ng ating Panginoon, meron pong paalala sa atin kung paano ba magiging masaya ang ating pagdiriwang ng Pasko. Ano po yun? Atin. Basahin nga po natin sabay-sabay. Sabi nga po, Jesus is the reason for the season. Ang sabi nga sa tema natin, ano pong sabi? Christmas in our hearts. Ayan. Pag may nagtanong, why is Jesus the reason for the season? Simple lang po sagot. Birthday niya eh. Diba? Birthday ni Jesus. Diba? Hindi ikaw, hindi ako. It's not about you, it's not about me. It's all about Jesus. Maraming beses pong nababanggit yung Christmas, ginagawang Xmas. Merry Xmas. Ano bang ibig sabihin ng Mass sa salitang Christmas? Master and Savior. Si Christ ang aking Master and Savior. At kung si Christ ang sentro ng aking Pasko, huwag nating gawing Xmas ang Christmas. Buuin po natin. Amen? Naobserbahan niyo po ba sa tuwing sasapit ang Pasko, merong mga kumakanta ng I'm dreaming of a white Christmas. Ano pa? Ang Disyembre ko ay malungkot. Ano pa? Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ano po yung pinapahayag nung kanta? Kanta ng mga sawi sa pag-ibig, di ba? Puro malulungkot. May nakaka-relate ba? Puro malulungkot. Asan po si Kristo doon sa kanta? Wala. Kaya sila nalulungkot, meron silang hinahanap. Parang may kulang. Bakit po tayo nalulungkot? Bakit po? Kasi wala tayong pera. Tama ba ako? Wala tayong handa sa Noche Buena. Ano pa? Wala tayong pangregalo. Wala tayong bagong damit at sapatos. Nalulungkot kasi tayo, palagi tayong may hinahanap. Kailangan pag Christmas, masasarap ang pagkain. Ano naman kung champurado at tinapay lang ang pagkain natin sa hapagkainan? Di naman doon nakasentro ang Pasko. Amen po ba? Ang ina? Amen. Huwag po tayo palagi mag-expect na tayo ay re-regaluhan. Hindi naman tayo yung may birthday eh. Ika nga, huwag tayong epal. Hindi tayo ang may birthday, si Jesus yon. May kanta, Santa Claus is coming to town. Very deceiving po yun, no? Sino ba dadating? Hindi naman si Santa eh. Si Jesus ang darating. Meron pang ganito. Sino naka-receive na ng Christmas bonus? Diba? Ibigay mo ng aming Christmas bonus. Naalala ko tuloy si Mercy Sunot. No? Siya kasi yung lead vocalist ng Aegis. Sila kumanta nun. Pagka hindi po tayo binibigyan ng bonus, huwag po tayo magagalit. Pag-pray na lang natin.
Yung boss natin, malay mo, palambutin yung puso nung, nung boss natin. Bibigyan tayo ng bonus bigla, di ba? Magugulat na lang tayo. Di ba? Ayan. Pero para naman po, may nagagalit ba dito? Para si Mea na. Joke lang. Pero para naman po sa nalulungkot, yan, dahil nawalan sila ng mga mahal sa buhay o nakaranas ng mga mabibigat na pagsubok. Inuulit ko po ang pakikiramay sa mga ayon sa family sa pagkawala ni Nanay Erling. Iba naman po yun, sa mga ganong pagkakataon tayo ay inaasahan ng ating Panginoon na magsilbing encouragement, kalakasan at inspirasyon para sa kanila upang lumakas ang kanilang loob. Ipanalangin po natin na gamitin tayo ng Panginoon para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Imbis na tayo yung mag-expect ng regalo, bakit hindi kaya natin tanungin ang ating mga sarili, ano kaya ang best gift na maibibigay ko kay Jesus ngayong kaarawan niya? Sabi po sa Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento. No? Ang salitang Advent o Adbyento ay nanggaling sa Latin word na Adventus, na ang ibig sabihin ay pagdating. At syempre, kapag may dadating, tayo ay naghahanda. Tayo ay naghihintay. No? Ang pinakatema ng ikalawang Adbyento ay kapayapaan. At sa panahong ito, dahil na rin sa advanced technology, napakarami ng instant. No? Gusto kasi natin, nandyan na agad eh. Palaging nagmamadali ang mga tao. Very challenging ang paghihintay. Ayaw na ayaw kasi natin ng naghihintay. Kasi palagi tayo nagmamadali. Pag gusto natin, kailangan nandyan agad. Pero ang tunay na diwa ng Adbyento, ito'y nangangahulugan na sa panahong ito, hinihintay natin ang pagdating ng araw ng kapanganakan ni Jesus na una nating ipinagdiriwang noong siya ay isilang bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa panahon ng Adbyento, nabibigyan tayo ng opportunity na makapaghanda. Tandaan na sa unang pagdating ng Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Nagkaroon ng healing. Yung nasira na-repair. Dahil sa pagsuway ni Eva at Adan ay nagkaroon ng gap between man and God. Dahil sa kasalanan. Dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, siya ay nagpakasakit upang tayo ay maligtas. Inayos ng Diyos yung sira. Ni-repair niya, dinuktungan niya uli upang pwede tayong makalapit sa Kanya. Bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa kasalanan. Yung sabsaban kung saan ipinanganak si Jesus ay nagkaroon ng kabuluhan. Dahil ang sabsaban, ano itsura ng sabsaban? Marumi, mabaho. Pinili kasi ito pinili ng Diyos para doon ipanganak si Jesus. Yung sabsaban ay nagre-represent ng ating mga puso. Madumi, mabaho, pero pinili tayo ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sa kanyang pangalawang pagdating, siya ang ating hukom. Hahatulan niya tayo ayon sa ating mga gawa. Pag-uugali, ang ating pagkatao mula sa kaloob-looban hanggang sa ating panglabas na pagkatao. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong ihanda ang ating mga puso sa tapat na paghihintay. Ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus at ihanda ang ating mga puso para sa kanyang ikalawang pagdating. Ano po ba
ang mensahe ng Second Advent ayon doon sa ating nabasa kanina. Nakatuon ito kay Juan Bautista, ang mga hentil na kasama sa pamilya ng Diyos, ang pagdating ni Kristo sa paghatol at kapayapaan, pag-asa at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Noong unang panahon, kapag ang isang hari ay bibisita sa isang lungsod, magpapadala siya ng mensahero upang ipahayag ang kanyang pagdating. Isang tao na magpapahayag na siya ay darating sa madaling panahon. Ang tagapagbalita ay umiikot sa lungsod, pupunta sa harap ng mga pinuno. Siguro ito, sa panahon natin, ito yung mga local government. No? Pupunta sila sa mga opisina ng mayor. Pupunta sila rito. Sasabihin nila, dumating na ang hari, pupunta siya rito anumang araw. Kaya linisin mo ang iyong lungsod. Siguraduhin ninyong lahat kayo ay sumusunod sa mga utos ng mga hari upang hindi kayo maparusahan pagdating niya. Sino po ba yung hari? Siyempre, si Jesucristo. Amen? Nagsisilbi rin ang tagapagbalitang ito bilang inspektor ng lungsod. Iikot siya sa lungsod at gagawa ng listahan ng mga bagay na kailangang ayusin. Sasabihin niya sa kanila, linisin niyo ang inyong lungsod, walisin ang inyong mga kalye, itapon ang lahat ng basurang nakalatag sa paligid, bilugan ang sino mang kriminal para gawing ligtas ang lungsod. Ayusin ang mga kalsada, gawin silang makinis at tuwid. Siguraduhin kumikinang ang bayan, siguraduhin na ang lungsod ay angkop para sa pagdating ng isang hari. Kung siya ay dumating at hindi sila handa, maaari siyang maglapat ng ilang hatol at parusa pa sa lungsod at sa mga pinuno nito. Kung ating babasahing maigi ang Lucas chapter 3, ito ang makikita nating nangyayari. Darating ang hari, magpapadala siya ng isang tagapagbalita upang ipahayag ang kanyang nalalapit na pagdating. No? Inilabas ito ng Ebanghelyo ni Mateo ng napakalinaw. Ngunit nakita rin natin ito na si Kristo ay hari sa unang 2 kabanata ng Lucas, kung atin pong babasahin. Sinabi ng anghel kay Maria sa Lucas 1:32 na ang kanyang anak ay uupo sa trono ng kanyang amang si David at siya ay maghahari sa Israel magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ang propesiya ni Zacarias tungkol kay Kristo sa Lucas chapter 1 verses 68 to 75 nagsabi ng parehong bagay. Nang ipinanganak si Jesus, dumating ang mga anghel at ibinunyag ang kanyang kapanganakan at binigyan siya ng maharlikang pagtanggap. Ngunit ang tagapagbalita na ang maghahayag ng kanyang pagdating ay si Juan Bautista na taga-bautismo. Si Juan ay dumating bilang tagapagbalita upang tiyakin na ang mga nasasakupan ng hari ay nakahanda ng husto sa pagdating ng hari. Dumating si Juan upang ihanda ang daan sa pamamagitan ng kanyang panawagan na magsisi ang lahat sa kanilang mga kasalanan at magpabautismo bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sabi po sa Luke chapter 3 verses 16 to 18, dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag sa magandang balita. Si Luke po ay napaka-accurate magkwento ng mga events. Nagbibigay po siya ng napaka-detalyadong time frame para sa mga pangyayaring magaganap. Tatanungin ko po kayo, at kayo lang din po makakasagot sa inyong mga sarili, bakit po ba napakahalaga na maging handa tayo? Yan, bakit po? Sige po. Meron pong 3 puntos na gusto ko pong bigyan ng diin ngayong umagang ito. Ang una, redeeming the time because the days are evil.
because evil days are coming. Sa Ephesians 5:15-21, ganito po ang sinasabi, kaya't mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo kung paano namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwian sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sa ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ginamit ng Panginoong Jesus ang analogy dati, no? Tungkol sa panahon ni Noah, kung saan ay ang mga tao ay walang believe sa Diyos. Walang panahon para sa Diyos. At sa panahon natin ngayon, nangyayari din po ito. May mga taong walang panahon sa Diyos. Ang tangi nilang iniisip ay ang kanilang sarili. Sabi nga ng ilang mga Bible scholars, almost 120 years. Imagine, 120 years nag-preach si Noah, pero walang nakinig. Pag nakikita ng mga tao yung ginagawa ni Noah at ng kanyang pamilya na nagbubuo sila ng malaking arko, pinagtatawanan sila at kinukutya. Siguro sabi, hangal lang mga to, praning. Ang pagdating ng malaking baha sa time ni Noah ay hindi na malaya ng mga tao. Kasi ang focus nila ay hindi sa Diyos, kundi sa kanilang sarili, sa pagkain, sa inuman, at paggawa ng kasalanan. Bakit nga po ba laganap ang maraming katiwalian? Bakit may mga suhol dito, suhol doon, kahirapan, hiwalayan ng mga mag-asawa, ang droga, at kung ano-ano pa? Isa lang po ang dahilan. All because of selfishness. No? Kasi ang iniisip lang ay pang sarili. So ano pa po yung pangalawa? Because we may lose our focus. Kailangan nating maghanda. Ang paghahanda para sa pagbabalik ng Panginoon ay isang napakalaking issue sa ating personal na buhay. Pwede kasi tayong active sa church, pwedeng nasa kahandaan tayo ng pagtatrabaho o anumang ginagawa sa buhay na ito. Pero ang kulang, yung inihanda natin yung ating mga puso. Puso at kaluluwa. Yon. Sad to say, may mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang sipag-sipag, lahat ng activity, kasali siya. No? Andyan yung bago midweek, bago mag-service, prepare niya na yung damit niya, maaga pa, no? Lalagay sa sobre yung tithes, yung ipapakain, no? Magpapakain daw sa church. Pero nakakalungkot po, wala sa puso niya yung ginagawa niya. Hindi niya ginagawa yon para sa Panginoon. Ginagawa niya yon para sa kanyang parang sariling interes. Sabi po sa Romans 13:12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Gising pa ba kayo? Ayan. Yung pong pangatlo, at ito po yung pinakahuling punto. Because Jesus will return unexpectedly. Sa totoo lang, alam naman natin walang magnanakaw na magpapaalam pa sa kanyang nanakawan. Hoy, Brother Jonathan, mamaya nanakawan kita. Siyempre wala, di ba? Magnanakaw nga eh. Di ba? So, ganun din ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:2-3, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. So talagang surprise to. Kaya talagang marunong ang Panginoon eh. Kasi alam niya, pag alam ng tao kung kailan siya babalik,
no? Makakapaghanda eh. So ngayong panahon ng Adbyento, isa po sa maraming bagay na maaari nating gawin para sa panahon ng paghihintay ay tanungin ang ating mga sarili. Anong ginagawa ko sa panahon ng aking paghihintay? Tandaan po natin, ang bawat isa ay mananagot sa Diyos. Kung paano natin ginamit ang oras, panahon, at pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon, ano po ang sabi? Ano po ang sabi sa mga mananampalataya? Mateo 24:12, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Sa ating pong pagwawakas, gusto ko pong anyayahan po ang lahat na tumayo. Tayo po ay umawit ng isang awitin. Tayo po ay nilikha ng Diyos upang sambahin siya, sundin ang kanyang mga utos at luwalhatiin siya. Paano po natin maluluwalhati ang Diyos? I-share po natin ang kanyang mga ginawa sa atin at patuloy na ginagawa sa atin. Kung tayo ay pinagaling, imarites natin. Ibahagi natin kung tayo ay may answered prayer. Hindi po yung minamarites natin yung buhay ng may buhay. Imarites po natin yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Yung naranasan natin na walang-wala tayo, pero nag-provide ang ating Panginoon. I-share natin yung karanasan para wala tayo, para mapatunayan ng lahat kung gaano kadakila at katapat ng ating Diyos. Amen? Sige po, awitin natin. Be with you. Hello. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. Samahan niyo po ako. My comfort when I'm weak, I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Minsan pa po. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I
I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Gawin po nating personal. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, Lord. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Sa Diyos po ang papuri. Thank you. Ngayon po ay makakarinig tayo ng tanging awit mula kay William Macud at Ann Macud. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakila
Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Thank you po. Gagawin po natin ang paghahandog ng ikapo, pangako, seed, coins, and pasalsalamat. Dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang mga pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. From whom all blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Nariritong muli, Panginoon, ang aming mga handog at kaloob. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinibigyan ng kalakasan upang makaipon kami at maihandog namin para sa aming pananambahan. Nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay patuloy na magamit upang lalo pa naming maisaayos, mapaganda ang iyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, sa mga kapatirang naghandog, gayon din sa mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon sila ng kalakasan at ng kabuhayan upang makasama naming patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagpapala nawa sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas.
Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pasalamat. Kasabay po nito ay maaari na po nating dalhin ang Pledge of Faith offering. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon. Narinig namin ang mensahe mo sa amin. Salamat sa buhay ng Ate Vilna. Sa kabila ng pisikal na kalagayan, Panginoon, binibigyan mo siya ng kalakasan upang ihatid ang iyong mga salita sa amin, sa iglesia. Patuloy kaming nagpapasalamat sa kabila ng marami naming kahirapan sa pisikal naming kalagayan, sa buhay ng bawat isa. Naririto muli mo po kaming tulungan, Panginoon. Tulungang hindi kami manghina sa aming pananampalataya. Tulungan kami sa maraming hamon ng buhay. Tulungan kami sa aming mga karaingan. Manatili sa amin, Panginoon, ang kalakasan ng pagsisikap na makapaglingkod sa iyo. Salamat sa mga kapatirang naririto, nakatayo at mga nakaluhod, na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Isinasamo namin at ipinakikiusap na dinggin ang aming mga panalangin at pagsamo sa iyo, sapagkat iyon lamang ang kaya naming gawin, ang magtiwala, ang manampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong anak. O Diyos namin na makapangyarihan, hindi mo kami pinabayaan. Mahal na mahal mo kami. Ang aming Panginoong Jesus na tumubos ng aming kasalanan, salamat, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa aming pag-uwi, dala namin ng pag-asa, dala namin ng kagalingan, dala namin, Panginoon, ang pag-ibig sa aming puso na patuloy na mamayani sa amin. Ang pag-ibig na ito ang siyang magiging batayan namin upang kami ay hindi matukso sa mga kasalanang patuloy na nagsusumikap na kami ay papanghinain, Panginoon. Higit sa lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kamalian, sa aming mga sarili, sa aming mga mahal sa buhay,
sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalinawan ang aming mga puso't isip upang maging angkop kami sa iyong paningin. Dalisayin mo kami, Panginoon. Marami kaming dapat ipagpasalamat at hindi dapat kami manghina. Patuloy kaming manalig. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Sa aking naman ay huwag kang mawalay, O Kristo na Panginoon ko't buhay, at ang landas sa iyo'y mga himlay. Nasa langit kasama'y ikaw. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kaming nakatugon, patuloy naming narinig. Nawa ang mensahe mo ay patuloy naming isabuhay sa pagsisimula ng isang linggong muli ng aming buhay at kalagayan, pag-aaral, pagtatrabaho. Salamat sa nakalipas na isang linggo, Panginoon. Iningatan mo ang bawat isa. Binigyan mo kami ng sapat na kalakasan upang makarating sa dakong ito. Kasabay ng aming paglapit sa iyo, kasama naming ipinapanalangin ang aming mga kapatiran na nasa malayo. Ramdam namin, Panginoon, ang kanilang buhay ay naririto sa dakong ito sapagkat dito kami nagsimula. Sa bahay-sambahang ito na patuloy na nagiging matibay dahil sa mga kapatirang nagpapatuloy upang hindi, Panginoon, hayaan na manghina ang iglesyang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, samahan mo kami na patuloy kaming palakasin, patuloy kaming gabayan, patuloy kaming tulungan, turuan sa lahat ng mga bagay na mabuti sa iyong paningin. Basbasan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi at ingatan. Baon ang dakilang mensahe mula sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin ng may pagpapasalamat at pagpapahinuhod sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon.
Magandang umaga sa lahat. Konting katahimikan lang po. A friendly reminder lang, no? Uulitin ko na once po na marinig natin yung tumutugtog na ang ating pianista kaninang umaga, pwede po, paki-pay attention na po tayo, stop roaming around, no? Nasabi ko na rin po ito nung mga nakaraang buwan na once po na narinig natin ang tugtog ng pambungad na awit ay mag-pay attention na po tayo, let us ready ourselves na manambahan. Kasi po, may mga patayo tayong kasamahan na nakaka-distract doon po sa mga nag-concentrate na naghahanda na ng kanilang mga puso para sa pananambahan. Yun lang po, maraming salamat. And to start with, i-welcome po natin ang ating mga panauhin, no? May mga bumalik, may mga dati, hindi naman to mga panauhin, pero ngayon ay kasama po natin sila sa ating pananambahan. Simulan po natin sa kay Nathan and Junjun Ravida. Andito po sila, kasama ni Junjun, I think anak niya to, si Celestine Ravida. At ang baby naman, for the first time na nakasama natin, ay si Lovelia Bacasmot, na anak ni Angela Litaw. Lowella? Okay. Lowella Bacasmot daw. Welcome, no? Tapos, ang Lagres family, si Marites, Margaret, Lawrence, Brian, Eric, Kenneth Langres. Welcome po sa Crossroads. Ayan. Yan, dami sila, kompleto po, ano? Tapos, ang pamilya ni kapatid na Angelo, Dalisay, and family, yung mga anak nila nandyan. At ang pamilya din ni kapatid na Briggs and Rowie Datuin, kasama ang mga anak na si Primo and Rio. Welcome po sa Crossroads ulit. And ang ating pong mga gawain sa mga susunod pa na linggo, particularly December 15, ang ating pong tagapagsalita, ang ating mahal na pastor, si Reverend Moises Olermo, ang ating pong liturgist, ay si kapatid na May Abria Dalisay, at ang ating mga ushers ay si kapatid ni Ann Macod and kapatid na Ivy Olermo. Para po sa ating lector ay si Miss Ann Borbe, ang ating acolyte po ay si Mark Joseph Manahan at Isabella Amazona. At para sa ating tagapagsindi, para sa ating Advent Cantel, ang pamilya Galitani, no? Ang ating pong mga gawain for the week na usually ginagawa natin once a week, gaya po ng midweek, online Bible study, visitation po, ay magre-resume by January. Meron pong magaganap na sa December 14 ay meron pong Northwest Christmas Cheers. Tapos yung December 15 ay merong children's party. Ito po yung mga children natin dito sa Crossroads. Tapos ang ating pong simbang gabi ay magsisimula ng December 16. That will be on next Monday. Ipopost na lang po ayun yata, no? Nakapost yun yung mga pamilya na in charge of our breakfast fellowship. Tapos sa 21, ito po yung ating CUMC Christmas Party na gagawin po doon sa may bandang Malabon. Muli po ay yung ating mga t-shirt. Suportahan po natin. Ito yung ating t-shirt for a cause, no? I-approach lang natin si Ate Pilita. Those who are interested para sa ating mga t-shirts, ay ayun po, nakahang doon sa bandang likuran. At saka si Dang. At doon po sa mga wala pang ticket para sa ating Christmas party worth 1,000 pesos, ay nakay Dang Nata or kay May Anden yung mga ticket sa gusto pang kumuha. Ayun, si Marisol po ay nagtataas ng kamay at itinuturo yung likuran na corner. Para po doon sa mga
sponsors or mga pamilya na in charge sa ating breakfast fellowship. Kana. Salamat po sa ating masipag na worship. Hello, yan. Sa darating po na December 15, magkakaroon po tayo ng Children's Christmas Party. Kaya yung mga kids po, magkakaroon po tayo ng Christmas Party. At ang atin pong mga aawit para po sa ating simbang madaling araw, sa 16 po ay ang ministerial staff. Sa Tuesday po ng 17 ay UMM. Ang Wednesday po ay si Ate Sol. Thursday po ay si Dang. Friday po UMYF. WSCS po sa Saturday 21. Monday po ay kami po ng mga anak ko. At sa Tuesday po ay ang Dalisay family. Tapos po, Christmas na po, choir po ito. So, kung may mga question lang po kayo, lapit lang po kayo sa akin para po sa maghahandog ng mga awit. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga kabataan, handa na ba kayo para sa CI natin? Wala. Ayun. So sa darating po na December 16 December 26 hanggang 30, magkakaroon po ng PAC-wide Christmas Institute na gaganapin po sa PCU Dasmariñas. Opo, ito po ay may temang sibol. Ito ay nanggaling po sa Marcos chapter 4 verses 26 to 29. Ngayon po nagkaroon na po tayo ng listahan ng mga kabataang nanguna po para po sumama sa ating CI. Ngayon, banggitin ko raw po kung sino sila. So, pinangunahan po, syempre po, July po. And then we have po Kevin. Tapos po si Alicia, si Akisha, si Johan, si Haniel, si MJ, si Nathan, si Sam, si Lance, and yung pinsan daw po ni Lance. And then, si Axel po. Ayan. Ang registration po natin ay nagkakahalagang 1,800 lamang po. Para po sa mga nagnanais raw pong mag-sponsor or makipag-coordinate po sa ating officers, para po sa ating kabataan, ano po, you're very welcome po na lumapit po sa ating mga officers. Para po, praise. Tinatayan ako. Ayan, praise, ayan. Para po magkaroon po tayo ng communication po. And sa mga gusto pong humabol sa ating CI, welcome po kayo na sumama, Amy. Opo. Sumama po tayo para magkaroon po tayo ng experience kahit isang beses lang po sa CI. Yun lamang po. Maraming salamat po. Good morning po. Yon, suportahan natin yung mga kabataan natin. At patuloy nating kagalakan na sila ay patuloy na masipag sa ating iglesia. Sana ang mga kalalakihan ay magkaroon kami ng mag-i-sponsor sa mga kabataang ito. Magpapasalamat lang po ako kahapon sa ating Family Day na ginanap sa bulwagan ng mga bayani. Salamat sa mga nakasama ko, kay Nanay Eli, Ate Rosie, Ate May. Sila po yung mga nakasama namin nila Pastor at ni Diakonesa, Ate Risa. At gayon din po, malugod ko pong, masaya ko pong ibinabalita yung joint fellowship ng South and North UMM. Kahapon din, nung kinahapunan sa Central UMC. At masaya kaming nagkaroon ng Christmas Fellowship. Yung pong naging tagapagsalita namin ay ang MEA President, si Kuya Dennis Ordinario. Patuloy po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga gawain na nagagawa ng iglesia sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Good morning po.
Papaalala ko lamang po dun sa mga wala pang ticket para po sa ating Christmas party. Maaari niyo po akong lapitan. Ganon din po dun sa mga baka po may gustong mag-sponsor dun sa mga walang kakayahan. Welcome din po yung mga sponsors. Meron na rin naman po na mga nag-sponsors. Kung dun po sa mga walang kakayahan, baka may kakilala po kayo na pwedeng mag-sponsor sa inyo. Paalala lamang din po dun sa mga hindi pa nakakabayad, pwede po nating hulugan lamang yon. Hindi naman po full payment. Pwede pong hulug-hulog lang. Maraming salamat po. Lapit po kayo sa akin. Salamat po. Hello po. Hello. Yon, gising pa. Meron pong good news. Meron pong pagpapala. Di ba ang first prize natin dapat ay 6,000? Naku, may kinalabit ang Lord. Sabi, dagdagan mo nga yung 6,000. Alam niyo po bang ang first prize na natin para sa ating Christmas party ay nagkakahalagang 7,000 pesos SSS. So, ang mananalo po ng first prize na dapat ay present sa December 21 ay magkakaroon ng 7,000 pesos. At hindi po nagtatapos yan ang pagpapala ng Panginoon. Bilang praise report po, para po sa ating Pledge of Faith, noong pong September, nakalikom po tayo ng 115,310 pesos. Noon pong Noon pong October, nakalikom po tayo ng 87,650 pesos na ang total po ay 202,960. Noon pong month of November, last month, nakalikom po tayo ng, sa atin pong iglesia, meron pong nagbigay ng 9,100. Noong November 3, noong November 10, 1,650. Noong November 17, 3,800. Noong November 24, 11,500 for a total of 26,100. Plus, yun po mga nasulisit na po natin. Salamat po sa Panginoon dahil nagbigay po ng 1,500 naku, naiwan ko yung cellphone ko, sorry. Si Ate Juliet Esteban. 20,000 kay... Ate, no, cellphone mo, tingnan mo. Galing po doon sa kakilala, sa MJ yata yan, ate? Hindi? Ha? Sige, tingnan mo na lang, wala yung cellphone ko eh. Tapos meron po tayo nalikom na 1,000 din, meron din po 11,000, may 10,000 po galing sa anak ni Ate Letty, 2 anak niya. At 2,000, sino pa ba ate? May 2,000 din po tayong nalikom. Meron din pong 10,000 na nagbigay, galing naman sa kakilala ni Ate Lu Pascual. Yung 1,000 galing po kay Ate Yolinda Uy. At meron din pong nagbigay ng 50,000. Anonymous. Charot. Sino yun natin? Di banggitin natin para ano? Sige ate, bulong mo. Naku, wala ako. Para po mas maging ganado po tayo. 1,500 Ate Juliet Esteban. 20,000 care of Ate Lu Pascual. Sabi sa'yo, kaibigan mo yun eh. Tapos 1,000 galing po kay Major Armas. 11,000 galing sa kakilala sa mga kamag-anak from states ni Ate Upeng. 10,000 sa kakilala uli ni Ate Lu Pascual. 2,000 kay Ate Lu Pascual. May 1,000 pa galing kay ano pala. Ay, hindi. Tapos, 10,000 galing kay Kuya June Ravida. Yan, care of Dang. At, yun nga po, may nagbigay ng 50,000 for a total of 141,600. So, ngayon po ang kaperahan ng ating building fund ay nagkakahalaga 344,560 pesos. Yan. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. At para po dun sa mga kaibigan at mga kamag-anak na nagbigay po ng pangalan sa akin at binigyan natin ng mga solicitation letters, para po dun sa mga hindi pa nagbibigay, pakisuyo na lang po na paki-follow up na lang po para po mas makalikom pa po tayo. Para po sa
Hello po. Hello po, wait lang po. Inuulit ko lang po para po sa first phase ng ating pagawain, ang atin pong kailangan ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos plus. So kulang pa po tayo ng 500,000 halos, kalahating milyon pa. Pero since meron po tayong ilan na yun? 300,000 plus, meron din po tayong balance noong nakaraang taon na 100,000. So meron na po tayong perang 400,000 plus. So kulang pa rin po tayo. So patuloy po tayong magsigasig. Para po sa Pledge of Faith Committee, may meeting po tayo right after the choir practice. Ate V. Kay Jeruel pala, kay Jeruel. Ate Galing kay Jeruel. Jeruel. Si yung Jeruel. 10,000 po galing kay Jeruel Ravida. Isa sa panganay na anak nila Pastor Will Ravida. Ate, ano sabi mo kanina sa Christmas party, magkano po yung price? 7,000? May nadagdag ulit. May nadagdag po. Magiging 10,000 pesos ang ating first